Ito yung balita mga kababayan na medyo hindi maganda sa Pilipinas. Pero pwede natin itong pagtulungan. Anyway, matagal kasing napabayaan din itong sektor ng edukasyon. Sabi rito, Southeast Asia rank Philippines second to worst. What? Sa Southeast Asia rank, yung Pilipinas daw, pangalawa sa worst in grade 5 students. Reading, math skills. What? Kailangan tutukan mga kababayan ng maigi itong problema sa elementary grades. Grade 5. Mahihina mga kababayan sa reading. Pati sa math skills. Yung mga teacher kasi medyo naumaling na sa TikTok. What? Mr. Maravillas naman yan. Sinisi mo sa TikTok. Lagi ko kasi nakikita, mga teachers po, sige TikTok. Pwede man po kayo mag-TikTok. Killjoy ka naman niya, Mr. Maravillas. Naglilibang lang. Sige, walang problema. Mag-TikTok kayo, pero tapusin muna ninyo yung inyong obligasyon sa mga bata na maturuan ng maigi, yung medyo slow learners. Alam naman niyo, identified ninyo yan dyan. Kailangang tutukan ninyong maigi. Follow up. Di ba? Ganun kami noong elementary. Yung mga mahihina sa klase, ayun, tinututukan talaga yan ng mga teachers. Baka nakaligtaan ninyo. To see to it na makahabol siya. Kasi ganun talaga, iba-iba yung mga bata. May mga fast learners, may mga may mga mabagal talaga. Siguro kulang sa kain. Laging gutom kasi hirap yung buhay. Di ba? Pag kumakalam na yung sikmura ng bata, kaya nung panahon ni Apo Lakay, may Nutriban. Kaya binabalik ngayon ni Amy Marcos. Amy Solution, Nutriban. Para pagbusog yung bata, hindi na istorbo siyang tumutunog yung tiyan. Yung attention niya, nasa tiyan na, hindi na doon sa subject. Di ba? Anyway, bigay ko muna sa inyo mga kababayan itong information. As most grade 5 students in the Philippines, in its poorer neighbors, do not have the minimum reading in mathematical skills expected at the end of the primary education, the United Nations Children's Fund, UNICEF, stressed the need to harness the potential of early childhood education. Importante yan na bata pa, yung preschool, ito, yung foundation niya ng pagbabasa, nandun nagsisimula eh. Tama din. So, kailangang i-encourage natin yung mga anak natin. Ako yun ang ginawa ko eh. At age 4, nasa eskwela na yung bunso ko. Importante yung tamang pundasyon at itong tinatawag na early childhood education. So sabi dito mga kababayan, through the sustainable development goals, the UN in 2016 called for access to quality basic education for all children, including some 30 million learners dito po sa ating bansa, to lead students to relevant learning outcomes and equip them with required skills, especially in language and mathematics. So, this is a big challenge mga kababayan sa ating Education Secretary na si Vice President Inday Sara. Kasi kawawa yung mga bata po, Madam Vice President, at nakakaya itong result ng studies na ginawa ng UNICEF
Imagine, kulela tayo. Second tayo sa pinakang worst. What? Di ba? So base mga kababayan sa results daw ng Southeast Asia Primary Learning Metrics 2019, only 10% of the students in the Philippines met the minimum reading standard and 17% met the minimum mathematical standard expected at the end of primary education as provided by Southeast Asia Primary Learning Metrics or SEA PLM. Education, hindi po SEA, kundi by Sustainable Development Goals or SDGs ng United Nations. Education proficiency. Grade 5 students in the Philippines receive an average score of 288 in reading assessment, behind Vietnam na 336, Malaysia 319, Myanmar 292, and Cambodia 290. Talo pa tayo ng Myanmar at Cambodia, mga kababayan. What? Nangulila tayo, mga kababayan, dito sa reading and math. The Philippines was ahead only of Laos, where students got an average score of 275. What? Butit ahead tayo, mga kababayan, sa Laos, kasi kung naungusan pa tayo, talagang Laos na rin tayo. Di ba? Lalabas niyan kahit yung Laos na. Laos talaga. Laos? Di ba? Naungusan pa tayo. Grabe na yon. Maswerte pa rin, mga kababayan, yung Pilipinas. Kasi at least yung Laos hindi umabanti sa atin. While the 288 means a Filipino grade 5 student can read a range of everyday texts fluently and comprehend their meaning, only 10% achieve the minimum proficiency level. Grabe, 10% lang. Which is the ability to understand text with familiar structures and manage competing information. Matindi, ang ina-ina niya. O ngayon, the average score of Filipino grade 5 students in mathematics assessment was also 288, indicating that they can generally apply number properties and units of measurement, but only 17% daw had the ability to perform mathematical operations, including fractions, and interpret tables and graphs. Ito pa naman yung napaka-importante po, reading and mathematics, plus siyempre yung science. Ito yung mga dapat tutukang maigi na ma-develop sa ating mga kabataan. Pag may na po dito sa sa basics na to, mahirapan sila pag high school nila po, mga kababayan, mahirapan lalo na sa pag college po. O ngayon, ano yung problema? UNICEF stated in its latest policy brief that the Philippines supports 1 year of kindergarten education for all 5-year-old children as mandated by the Kindergarten Education Act of 2012, which provides for the institutionalization of kindergarten education as part of basic education in the Philippine educational system. Ngayon, sabi rito, yun ang dapat anyang tutukan maigi, yung early childhood education.
Kasi itong ECE or Early Childhood Education offers a vital foundation for lifelong learning by nurturing children's foundational and transferable skills that prepare them to participate in primary education and beyond. So, kailangan ipaintindi sa mga parents itong maigi na yung mga bata kailangang maturuan agad-agad. Sa kanilang murang edad, maturuan agad-agad po ng pagbabasa at ng basic math. Ayun. Kasi based mga kababayan doon sa studies na ginawa ng UNICEF, grade 5 students who attended an ECE, yung Early Childhood Education Program, before entering primary school, perform better in reading. Mas magagaling magbasa, magsulat, in math assessments. Kasi naituro na sa kanila at naipaintinding maigi at the early stage ng kanilang buhay. So sabi rito, almost 95% of children who had 2 years of ECE were able to read words even before primary education compared to only 88% who did not have ECE experience. At least 92% of those with 2 years of ECE were able to do simple addition compared to only 87% who did not attend ECE programs. Kita ninyo yung advantage niya? But despite the benefits of ECE experience, in the government policies that support it, the program is still limited. Limitado lang daw dito sa ating bansa. As only 66% of the 5-year-old children were enrolled in kindergarten, while only 47% of children 3 to 4 years old were in preschool. So, with this, makikita natin kung ano yung diferensya. Pag yung gobyerno po, limitado yung binibigay na atensyon. And with this result, mga kababayan ng studies, this is a big challenge to Inday. Ang dami naman, napakalaki yung budget ngayon ng Department of Education plus yung kwampa, yung Intelligence Fund. What? Ay, Madam Vice President, yung Intelligence Fund mo, dito mo na gamitin siguro. Yun kini-question ng mga ng mga nasa oposisyon. Bakit niya yung Department of Education, pati doon may intelligence? Di ba? Bakit niya ganon? Yung Office of the Vice President, may Intelligence Fund. Pagkatapos niya, dito, mayroon din sa Department of Education. So, dubli-dubli na niya yung Intelligence Fund. Pero yung may na yung intelligence, yung mga bata. What? Ngayon pa man lang niya, Mr. Maravillas. Kaya nga po, sinasabi natin, may intelligence fund na. Dapat ma-improve yung intelligence ng mga bata para hindi mangulilat po sa math and reading. Di ba? Kawawa yung mga bata. Dito na ninyo gamitin yung intelligence fund. Hindi niya yung sa intelligence fund niya, gagamitin yun doon sa mga nag-infiltrate sa nagalaban ng gobyerno sa mga eskwelahan. Atiin ninyo. Di ba? Yung kalati doon sa pag-abol, pagbabantay nitong mga kalaban ng gobyerno, nag-infiltrate sa mga eskwelahan. Pero malaki na yun eh. Tapos, i-coordinate na lang po ninyo, Madam Vice President, sa ISAF, yun talagang intelligence, sa PNP, sa military. So, kailangan, huwag tayong nakikinig doon sa mga kalaban ng gobyerno na laging kontra yung militarization in schools. What? Di ba issue nila yon? Militarization in school. Huwag ninyong papatulan yung mga sinasabi nila. Diretso lang para hindi
pariwara yung future ng mga bata, malason. Di ba? At saka may mga movies, di ba? Educational movies. Noon kami nung nasa eskwelahan, pinapanood kami ng mga movies para lalong hindi malason. Yung Made in Malacanang, saka itong Martyr and Murderer na ilalabas, ipalabas ninyo sa mga eskwelahan. What? Para yung totoong history ng ating bansa, malaman ng mga bata. So, with that, hindi mo na kailangan gumastos pa ng milyon-milyon na intelligence fund para pag-abulin yung mga nanlalason sa isipan ng mga bata. Ayos? Kailangan mag-craft kayo ng mga programa para gumanda yung learning experience nitong mga bata. Maging mahusay sa pagbabasa at saka reading comprehension pag-iintindi ng kanilang binabasa at saka yung matics-matics. Kasi baka pagdating ng oras, mahina sa matics-matics yung mga bata. Ang multiplication nila matulad sa multiplication po ni Santa Mama. What? Di ba? At saka, baka pagdating ng oras, gayahin si Santa Mama, tumakbong vice-presidente. At presidente ng ating bansa, di paano yan? May nasa math yung mga magiging leader natin yan. At may na din sa, sa reading. Pag ganyan, mangyayari niyan, sasabihin, merienda na lang tayo. So, importanteng punduhan ng malaki yung early childhood education po ng mga bata. Ikaw niya, Mr. Maravillas, may patama pa. Joke lang naman po, joke. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. You will look 10 years younger than your age. Anti-aging po kasi siya. Ito naman po sa mga cancer patients. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook. Ayos? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.